Ano nga ba ang spiritual discernment? Sa mundong ito na nagkalat ang iba't ibang impormasyon, di mo na alam kung minsan ang totoo sa peke, ang kasinungalingan sa katotohanan. Kalooban ba ito ng Diyos o pandaraya ng dyablo? That is why it is very important for us to have spiritual discernment. Ito ang kakayahang malaman kung ano ang mula sa Diyos at kung anong hindi sa pamagitan ng gabay ng Espiritu Santo at ng Kanyang salita. Ito po ang pag-uusapan natin sa oras na ito. Bakit napakahalaga ng spiritual discernment at paano ko ito mas mapapalago bilang isang Kristiyano? Samahan niyo po ako. Hebrews chapter 5 verse 14. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga taong may sapat na gulang, na dahil sa pagsasanay ay nasanay ang kanilang mga pandama upang makilala ang mabuti at masama. Notice yung word na makilala ang mabuti at masama. Ito daw yung discernment. Yung mga tao daw that are spiritually mature, ito yung sinasabing may sapat na gulang, dahil sa pagsasanay, those who are practicing the Word of God, trusting and obeying what the Word of the Lord says, nasanay ang kanilang mga pandama. Those people who are exposed sa gawain ng Panginoon, exposed to His Word, the more daw na ine-expose mo yung sarili mo sa Panginoon, lumalago ang iyong discernment. Bakit ito mahalaga? Number one, discernment helps us recognize truths. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos. Totoo ba na itong naririnig ko ay galing sa salita ng Panginoon? Ito ba talaga yung sinasabi ng Diyos para sa akin? Kalooban ba ng Diyos na pasukin ko ang relasyong ito? When you have spiritual discernment, you will recognize what the word of the Lord is saying. Kung ano ba talaga yung sinasabi ng Panginoon. Number two, discernment protects us from deception. Sabi na Matthew 24 verse 4 to 5, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Ganyan ang goal ng dyablo sa iyo, to be deceived. Yan ang isa sa pinakamalaking sandata niya. Diyan nagsimulang dayain ng dyablo si Eva. Ang kasinungalingan ay pinagmumukha niyang katotohanan. Sinabi ba talaga yan ng Diyos? Kaya babalik tayo, ano ba yung sinabi ng kanyang salita? Ang compromise, pinagmumukha niyang kalayaan. Hindi, dapat maging malaya ka. You only live once. Totoo naman. Pero kung minsan nagiging excuse natin ito para gumawa ng kasalanan. Ang pride, pinagmumukha niyang confidence. But the Bible says, pride, go it before destruction. Ang worldliness, pinagmumukha niyang real success. Kapag meron ako ng lahat ng bagay nito, I am truly successful. But God doesn't measure success with that. In fact, the Bible says, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? So discernment helps you not to be deceived. It guides you to the truth. And discernment helps us make wise decisions. Di ba sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Itong ginagawa ng discernment sa buhay ng isang tao. Hindi lahat ng oportunidad ay kalooban ng Diyos. Tandaan mo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto, hindi lahat ng pintuang bukas ay dapat mong pasukin sapagkat hindi lahat ng oportunidad ay galing sa Panginoon. Minsan, mukha lang itong maganda, pero ang katotohanan nito, kapahamakan. You need to have spiritual discernment because there are ways that seems right for a man, but the end of it is destruction. And when discernment is present in the life of a Christian, it helps him to make wise decisions. What blocks our spiritual discernment bilang isang Kristiyano? Number one, sin and compromise. Hindi, ngayon lang naman. Hindi, maliit lang naman. Hindi, maintindihan naman ako siguro ni Lord. Yung mga maliliit na hakbang na ginagawa natin, hindi natin napapansin, nag-accumulate yan. Hanggang isang araw makita mo na lang yung puso mo, ang layo mo na sa Diyos. Yung puso mo parang naging kalyo na.
sa pangungusap ng Panginoon, hindi mo na nakikita kung ano yung kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Ignoring Scripture. Eto, guilty ang marami sa atin. You are too busy to hear the Word of God. Hindi, Pastor, ang dami kong ginagawa sa isang araw. Remember, when you ignore Scripture, it will block your spiritual discernment. Mahihirapan kang malaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa hindi. Huwag mong i-ignore ang salita niya. Following emotions over truth. Masyado kang nadadala sa sinasabi ng mundo na follow your heart. Mali yun. Kasi hindi yun ang sinasabi ng Scripture. The Scripture says, guard your heart. Kasi alam mismo ng Panginoon yung danger kapag ang emotions ang nag-rule sa isang tao. Diyan pumapasok yung greediness, diyan pumapasok yung matinding loneliness, diyan pumapasok yung mga decisions natin na hindi maganda because we are being ruled with emotions. Di ba yung bitterness, pag nag-uumapaw yun sa buhay mo, nakakagawa ka ng mga bagay na sobrang pangit, bitter din ang bunga. You follow emotions over truth. It blocks our spiritual discernment. Number 4, spiritual immaturity. Ang tagal mo ng Kristiyano, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin lumalago sa pananampalataya mo. So this is the question, how to increase my spiritual discernment? Sabi natin kanina, ito yung kakayahan na malaman natin kung ano yung galing sa Diyos at kung ano yung hindi. Paano natin to increase? Number 1, spend time in God's Word daily. Paulit-ulit natin itong sinasabi sa channel na to. But this is something na paulit-ulit din natin nakakalimutan. Sabi ng Psalm 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. May dalawang trabaho ang ilaw. Kapag malayo ang ilaw, siya ay nagiging gabay. Kapag ang ilaw ay malapit, siya ay nagiging liwanag. Kung gusto mong magkaroon ng maliwanag na daanan at gabay sa iyong landas, kailangan mo ang kanyang salita. Mas mabilis mong makikita ang kasinungalingan ng dyablo at makikilala ang direksyon ng Panginoon, pakinggan mo at sundin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong gawing excuse na masyado kang maraming ginagawa para hindi ka mag-spend time in reading, in hearing, in obeying the Word of God. Number 2, pray for wisdom and discernment. Hingin mo ito sa Panginoon. Tulad ng ginawa ni Solomon, hiningi niya yung wisdom and discernment mula sa Diyos. Sabi ng James chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Di ba yung context ng James chapter 1, alam natin na sinulat ito para sa mga persecuted Christians. Tapos sabi ni James doon, count it all joy, my brothers, when you fall into diverse trials of your life. Ito yung sinasabi dito na pag dumadaan ka sa mga bagay na yan, humingi ka ng discernment mula sa Panginoon, ng wisdom mula sa Diyos. Sa bawat desisyon, lagi mong kausapin muna ang Panginoon. Not just spend time with the Word of God, but pray for wisdom and discernment. Number 3, learn from mature believers. Yan. Marami kang matututunan mula sa mga taong pinagtibay na ng Panginoon sa kanilang pananampalataya. Sabi ng Proverbs 11:14, sa maraming tagapayo ay may kaligtasan. Kaya ako bilang batang pastor, ang dami kong natututunan from the older pastors, the older members, the elders of our church. Kasi sobrang dami na nilang pinagdaanan sa buhay and we can learn so much from them. We may know the advanced technology, but all about life, mas marami silang alam kaysa sa atin. And we can learn from mature believers in the faith. Number 4, walk closely with the Holy Spirit. Be sensitive sa pangungusap ng Espiritu Santo. Iko-convict ka niya eh. Ipapakita niya sa iyo yung truth. Di ba yan yung isa sa kanyang mga trabaho? Sabi ng Galatians 5:16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu, sapagkat siya ang ating tagapagturo. Siya ang magpapakita sa atin ang daan papunta sa Panginoon para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Be sensitive into the conviction of the Holy Spirit.
Papakita niya sa iyo yan pag nasa sitwasyon ka lalo, tapos nagpe-pray ka sa Panginoon. Sasabihin ng Espiritu Santo kung ano yung galing sa Diyos. Maging sensitive ka lang sa moving niya. At syempre, and last, test everything. Yan. Sabi ng 1 Thessalonians 5:21, subukin ninyo ang lahat ng bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti. Bilang Kristiyano, dapat lagi tayong babalik sa tanong na ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ka lang basta nakikinig blindly, kundi ikaw ay nagsesearch ng scriptures. Ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagpapatibay ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Bago ka pumasok sa isang relasyon, always ask the Lord. Ask those who are in authority to you, bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, mga magulang mo, mga spiritual mentors mo, sa trabahong papasukin mo, humingi ka ng advice. Test everything. Examine mo muna. Ito ba talaga ay kalooban ng Diyos? Humingi ka ng discernment sa Panginoon sapagkat hindi ka pagkakaitan ng Diyos. Bilang siya ating Ama at tayo kanyang mga anak, nais ng Diyos na mas maging katulad natin si Kristo. So I want you to reflect on these questions. Number 1, may mga decisions ba ako ngayon na base lang sa feelings ko at hindi ko talaga ito idinulog muna sa Panginoon? Yan. Meron ba? Number 2, gaano ko ka-dependent sa Word of God sa mga choices ko ngayon? Yung devotional life mo, kamusta? Number 3, ang lifestyle ko ba sa panahon na ito ay nagpapatalas o nagpapamanhid ng discernment ko? Reflect on these questions. Tandaan mo, kapag ang puso ay malapit sa Diyos, mas magiging malinaw kung ano ang tama at mali. Mas maririnig mo ang kalooban ng Panginoon kapag malapit ka sa Kanya. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a challenge and a blessing po sa bawat isa. Sana po ay magamit nyo rito sa inyong mga ministry, sa mga live groups, sa mga small groups, pagtuturo sa mga tao. At nawa po ay maging isang malaking paalala ito personally sa atin. Kasi ang pinakamasakit na mangyari ay yung nagtuturo ko sa iba nang hindi naman naging totoo ito sa iyo. Salamat po sa pakikinig, and please continue to support our channel. Pakisubscribe po at pakisama po ako personally sa panalangin. Lalo na po sa mga panahong ito, napakarami pong pagsubok na pinagdadaanan. God bless po sa inyong lahat.